Ang hirap mamuhay sa Pilipinas. Lahat ng gastusin, nagmamahalan. Saan ba mabilis magkapera? Yan ang madalas ng mga tanong nating mga Pilipino sa humihirap na pamumuhay sa Pilipinas, na eventually nagpapaisip sa ating mga pangabang bansa. Pero, worth it bang iwan ang Pilipinas at ang ating pamilya para sa pera? At magkano naman ang posibleng maipon? Lahat yan, nakadepende naman sa lifestyle natin. Pero ngayong araw, tutulungan ko kayong sagutin ang isa sa pinaka-importante at controversial na topic na magkano nga ba ang gastusin ng isang OFW Singapore version? Hi guys! Welcome back to my channel. If you're new here, my name is Franz, an OFW in Singapore for 2 years na din. Itong topic na to is isa sa pinaka-highly requested sa mga friends ko and from followers na din sa mga comment section. And medyo sensitive yung topic kasi medyo taboo siya sa Pilipinas. Hindi siya madalas napag-uusapan. Masasagot din natin yung isa sa mga importanteng tinatanong at considerations ng mga OFW natin, lalo na sa mga beginner side. Magkano nga ba yung potential na pwede natin kitain kapag nag-OFW tayo? For today, meron tayong tatlong examples. Dahil as we all know, nag-iiba-iba naman ang expenses natin at gastusin natin depende sa lifestyle natin. Unahin na natin yung number 1 para sa mga mas matipid. Yung number 2 is yung, I would say, average na ginagastos dito sa Singapore. And yung pangatlo naman is tawagin natin siyang expat. Yung expat kasi yung term dito ng mga Singaporeans sa mga angmo o yung mga puti or mga Western people na namumuhay dito sa Singapore. In this case, hindi siya masyadong applicable sa mga Filipinos, but there are still some Filipinos na namumuhay sila dahil malaki ang salary nila, just like those ng mga expats coming from the West. By the way guys, if you want a specific topic, I will put a timestamp down below. But without further ado, let's begin. Ang una at most probably pinakamalaking part ng expenses natin dito ay ang renta sa bahay. Dito kasi sa Singapore, ito yung pinakamahal na necessity sa kanila. Dahil maliit nga lang yung bansa, very limited kasi yung space nila. So lahat talaga ng bahay is nagmamahalan. Kinda like Hong Kong. Pero dito, meron tayong tatlong uri ng bahay na commonly tinitirhan ng mga Singaporeans and OFWs alike. Number 1, tinatawag na HDB o Housing and Development Board. Ito kasi yung mga public housing. Yung pangalawa naman ay condo. Yung pangatlo, landed houses. Bago yan, ano nga bang difference ng tatlong ito? Pinakaunang difference nila, syempre, presyo. Ang pinakamura doon yung HDB kasi syempre, public housing siya. Sumunod naman doon is yung condo, then ang pinakamahal yung landed houses. Kasi kumbaga, yung piece of land mo is hindi ka nagde-divide or hindi mo sinashare sa other people. So, mas mahal talaga yung babayaran mo. Ang pangalawa namang difference nila is yung access sa public transport. So, yung HDB, dahil public housing siya, yung mga public transportation is more accessible para sa kanila. So, you would expect na from your HDB building, may bus stop malapit sa bahay mo. Unlike condo, since majority sa mga nakatira dito is expected na may pera or expat, may sasakyan, hindi masyadong malapit yung mga public transport dito. Isa rin kasi sa planning ng HDB is yung demand. So, the more demand sa isang lugar for a public transport, maglalagay sila mas marami at mas malapit na bus stop. And it just so happen na sa condo, since mas mayayaman nga yung mga tao nakatira doon, mas konti yung demand. Mas konti din yung bus stop. So, pangatlo naman sa landed houses, very rare na merong bus stop na malapit sa mga landed houses. The next naman, na difference nila is yung malapit na grocery store. Sa HDB kasi, yung ibang HDB, sa baba mismo ng building nila, merong grocery stores na 24 hours pang ang bukas. Sa mga condo, minsan may malapit na mga 7-Eleven or mga mini groceries. Pero sa landed houses, as in wala kang makikita. Isipin niyo yung mga landed houses dito dahil sa sobrang mahal nila. Siguro parang iniisip na nasa exclusive subdivision ka na wala namang subdivided na land pero excluded talaga ka sa mga public amenities like yung public transport and yung groceries and whatnots. Yung pangapat naman natin na difference is yung amenities. So sa HDB, ang amenities niya meron kang playground or fitness center at most, basketball court sometimes, very rare but meron din namang meron. Pero normally meron silang parang sports complex na malapit sa mga HDB or nasa gitna mismo ng HDB. Pero pag sa condo kasi, may sarili kang gym, may pool, may basketball court, may tennis court, badminton court. Dito sa amin meron pang table tennis, squash even. Kompleto talaga siya. So isa yun sa mga bagay na binabayaran mo sa
mas mataas na upa. And kapag landed house naman, nakadepende siya eh. Usually sa mga nakikita ko, wala talaga siyang amenities. Kasi yung piece of land na meron ka, most probably, andun ka lang din naman and nandun yung mga necessities na kailangan mo. And yung last na difference nila is proximity sa mga hawker centers or kainan. Sa HDB kasi, just like groceries, minsan sa baba mismo ng HDB building mo, sa block nyo, merong hawker center. Or if hindi naman, parang bus stop siya na mas madaming demand, mas malapit din yung hawker center. And yung mga hawker centers dito is hindi naman lumalabas ang 1 kilometer from the HDB itself. So sa mga hindi sa inyo nakakaalam, yung hawker centers dito is yung parang public na food court. Pero kung sa Pinas ang food court natin, nasa loob ng mall dito, nasa labas. So hindi siya air-conditioned. Doon yung mabibili yung mga local foods na mura lang. So magkano nga ba babayaran natin sa bahay? Depende sa kung saan tayo titira at sa lifestyle natin. Doon muna tayo sa tipid. Dito kasi sa Singapore, ang mga OFW, madalas, room lang yung nire-rent nila. And kapag nagtitipid ka, meron ka namang option na makihati sa room mo. So, for an HDB shared room, it will range from $350 to $600. Ito yung unang tinirhan ko nung pagpunta ko dito. Siyempre, parang nangangapa tayo, hindi pa natin alam kung paano sa Singapore. So, I would suggest if baguhan kayo dito na makashare muna kayo ng room for a couple of months or even a year para makapag-create din kayo ng friends. Dahil ako, yung una naging friend ko dito is yung dating roommate ko din. Hi, boss! And yung second naman natin is yung sa mga average. So dito, kung gusto niyo ng isang solo na common room means wala siyang CR, common din yung CR nasa labas ng kwarto, that would cost you around $600 to $1,000 per month. Pag HDB yun. Pero kung gusto niyo naman na solo kayo na common room sa condo, it would cost you around $900 to $1,200 per month. At that point, $900 to $1,200, makakita ka na rin ng master bedroom sa HDB. Ang master bedroom dito, tinatawag sa mga room sa may ensuite bathroom or yung may kasama na siyang bathroom sa loob ng kwarto mo. Katulad nitong unit ko, merong banyo dyan sa gilid. And then yung level 3 naman natin, yung pang expat, ito yung medyo mas mahal. If you want a solo master bedroom in a condo, meaning condominium na may sariling ensuite na bathroom siya sa loob ng room, it would cost you minimum 1,500 a month. And then kung gusto niyo naman ng 2-room na HDB flat na sa inyo na yung buong unit. By the way, pag sinabi ditong 2 rooms, it's not 2 bedrooms. So yung living room kasi sa kanila is isang room and then yung other room is yung bedroom. So if we say 2-room unit, actually 1 bedroom lang siya. It will cost you around 2,600 and up kapag HDB. And kapag condo unit naman, siguro for 2-bedroom units or 3-room na condo unit, it will cost you around $3,000 per month. Meron ding mga ibang uri ng tirahan dito tulad ng mga loft houses or mga shop houses. Itong mga houses na to, hindi kasi siya sobrang common, so hindi na natin siya sasama for today. Pero isa sa mga ina-eye ko na lilipatan ko dito ay isang loft condo unit. So 2-floor siya, loft, tapos merong access din siya sa pool. Parang it would cost you around 2,700 per month. Medyo on the higher end na talaga siya. And tip ko lang pala for everyone, do not spend more than 30% of your income sa tirahan. And mas malayo kasi sa CBD yung titirahan natin or sa Central Business District, mas mura talaga yung tirahan. So for example, I would suggest you na tumira sa Woodlands or sa Pasir Ris, yun sa mga dulong part. Medyo malayo nga sila sa CBD, pero maayos naman yung public transport dito. Pero kasi mas mura talaga yung tirahan doon kaysa kung ipipilit natin tumira sa CBD area. Like for example, yung isang HDB common room na solo mo sa CBD would cost you around 1,500, pero kung sa Woodlands ka nakatira, makakahanap ka ng 900 or 800 even, depende pa. So medyo wala yung difference. So consider nyo din yung location kapag naghahanap kayo dito ng titirhan. Yung pangalawa naman nating expense ay tinatawag na SP plus PUB. Basically, parang Maynilad lang to tsaka Meralco. Or tubig, electricity, and gas. Dito kasi sa Singapore, yung electricity, yung gas, and yung water is fina-facilitate siya ng government. So, meron tayong SP or Singapore Power tsaka PUB or Public Utilities Board na nag-govern sa mga resources na to. Disclaimer lang, yung presyo dito sa kuryente and sa other expenses, syempre, nakadepende siya sa dalas nating maligo or sa usage natin ng water in itself, or sa kuryente naman is highly nakadependent talaga siya sa paggamit natin ng aircon. So, sa mga nagtitipid, yung kuryente nila is around
around $50 to $60 per month. Then yun doon naman sa mga solo na walang ka-share sa room, it will cost you around $60 to $70 per month. Pero pag doon naman sa mga expat natin, they can go as high as $300 per month kasi nirarentahan nila yung buong unit. And of course, that would also mean na yung buong bill is sila lang yung magbabayad. Dito din para sa SG, yung stove nila is naka-pipe na yung gases. Pero meron pa rin mga old condo units and HDB units na gumagamit ng LPG tank tulad ng sa unit namin. And that would cost you around $35 sa isang 12 kilo na LPG tank. Yung next na expense naman natin is yung wifi sa bahay plus cable. So dito, hindi nyo naman kailangan syempre bayaran yung buo and hinahati-hati siya depende sa dami ng tao sa unit natin. And yung binabayaran sa kanya is nakadepende din, of course, para sa Pilipinas lang sa speed. So yung 3 Gbps dito or 3,000 Mbps would cost you around $30 to $40. Then yung 10 Gbps would cost you around $60 to $70 pataas. Actually, it's a lot cheaper kumpara sa Pilipinas. Last time I checked, yung 600 Mbps sa PLDT fiber costs you around 2,700 data per month yun. If you're going to convert yung $60, that will cost you approximately nasa 2,600 din, pero 10 gigabytes na. So, more than 15 times the speed na babayaran mo sa Pilipinas for the same amount that you're paying. Pero, that would also mean na yung babayaran mo para sa internet sa bahay would only range you from $10 to $15 per month across the whole na yun. Pero, syempre, if solo mo yung buong unit mo, you need to pay the whole of the price. Yung next naman natin is yung phone plans or yung postpaid personal plans natin. So, dun sa mga nagtitipid for $12 per month, meron silang sa M1 na 3 gig per day for 4 weeks. So, sobrang tipid na nun. Pero, ang drawback lang nun is 4G lang siya. So, hindi siya 5G. It's not as fast, pero still works naman. And then, if medyo may budget kayo for 5G, for $45, meron ka ng 100 gig of data. 5G na yon throughout the whole of Singapore. And doon naman sa mga expats, they could go as high as $150 per month. May phone na kasama. Tip lang dito, lalo na sa mga nagtitipid, you can also look for those na walang included na SMS and calls sa mga plans nila kasi hindi naman na masyadong ginagamit yung SMS and calls. Lalo na dito sa Singapore, digitalization age, madalas ginagamit yung WhatsApp for communications. And also, if you're a heavy user, I would suggest you na kumuha ng larger na plan capacity kasi it would cost you a lot more kung mauubos mo yung unit and you would want to avail extra data. By the way guys, at the end of this video, isa-summate natin lahat ng expenses natin dito and try to compare between the three. Ang next na expense naman natin is groceries pairs of foods. Dito nakadepende din yung presyo natin, depende sa food choices natin. So for example, yung mga ingredients na gagamitin mo sa pagluluto is not commonly found in Singapore. Example, sa Pinas na siya nakikita. They tend to be more expensive kasi i-import pa nila. Pero if you really want Filipino foods, meron ditong Lucky Plaza na mall. Maraming Filipino na tindahan doon. As in, parang yung mall na yun is specifically made para sa Filipino. Hindi naman of course, pero sa dami ng Filipino kasi doon, you would think na Filipino building talaga siya. Parang kang nasa farmers market sa Cubao. Doon makakita ka ng mga dato puti. Hindi tayo sponsored, parang sasabi tayo ng names. Pero yung mga toyo, suka, patisa na sa Pilipinas, mga paminta, dahon ng laurel, yung mga kare-kare mix, mga peanut butter, cheeses. Parang grocery talaga siya, mini grocery na mga stalls sa farmers, parang gano'n yung itsura niya. Na doon ka makakabili ng mga Filipino ingredients kapag namimiss mo na yung luto at lasa ng pagkain sa Pilipinas. Kasi kahit yung mga toyo nila dito, although nag-exist naman yung toyo sa kanila, suka and whatnots, medyo iba din kasi yung lasa. Pero if bibili mo yung mga local na mga ingredients na ginagamit nila, mas mura talaga siya. So like for groceries, ang budget sa magtitipid would be around siguro $100 per month. Then sa average is mga $200 per month o mga $50 per week. And then, doon naman sa mga expat, could go as high as 300 or even more. Pero, may mga OFWs tayo dito na sobrang baba ng grocery nila kasi may mga units na hindi pwede magluto. Lalo na kapag kasama nyo yung landlord. So, for example, ang landlord nyo kasi is Indian or Muslim, hindi nila pinapagamit yung kitchen nila. Or yung matatanda kasama niya na Chinese, just like the one that I had before, hindi niya ginagamit yung kitchen. So, parang ang sabi niya sa akin, hindi ma-justify na ako na nagre-rent, gagamit ng kitchen na siya, hindi naman niya ginagamit. Something like that. It's a case-to-case basis, pero marami sa ating mga OFW dito na hindi rin inaalaw na magluto. So, if ganun din yung case, then you can completely ignore this section. Last din naman, if you want
mga Filipino ingredients din, tas hindi nyo siya makita sa Lucky Plaza, or rather, malayo kayo sa Lucky Plaza kasi nasa CBD area yon, you can go to your nearest FairPrice kasi usually meron din silang section for international foods and may section sila for Filipinos doon. Ang next naman natin ay ang food allowance. This one, nagdi-differ siya depende kung lagi ka na sa office or kung ilang beses ka kumakain sa isang araw. So sa hawker center, yung mga mabibili mo doon is mag-range around $4 to $12 per meal. So meron silang mixed rice or pipili ka ng kanin, then yung meat mo, then yung veggie mo. So that would cost you around $4 per meal. Wala pang drinks yon. Then meron sa mga hawker center na makikita ka ng mga let's say pasta with lamb chops, that would cost you around $10, or mga soup around $8. So nakadepende talaga siya sa kakainin mo. Pero for hawker center, it would range you from $4 to $12. Dati meron pang mga food na less than $4. Unang punta ko dito 2 years back. Pero dahil sa inflation, sa GST, pagtaas ng taxes nila dito, naapektuhan yung presyo ng mga bilihin. So medyo mahirap na makahanap ng meal na less than $4. Pero meron pa rin. Pag fast food naman, mga around $8 to $20. Medyo mahal talaga yung fast food dito, yung McDo. Parang yung double cheeseburger nila na may medium fries and drinks would cost you around $9 na agad. And kapag restaurant naman, would cost you around $15 to $35. So pag magde-date kayo, yun yung presyo ng babayaran niya. Having said that, dun sa mga nagtitipid, ang budget would be around $200 to $250. And then, dun naman sa mid is $300 to $600 sa mga average. And then sa expats naman, kasi they usually eat outside sa mga restaurants, so that would cost them around $1,000 and up. Again, dun sa expat, medyo higher na yung lifestyle nila. Ang next expense naman natin ay self-care. So, dito naman sa self-care is yung mga things na ginagastusan natin para sa sarili nating wellness. So, pagpapagupit, spa, massage, whatnot. Kasama na din dito yung mga sabon, mga facial wash, shampoos, and other washes. Yung gupit dito, siguro mga $12 to $15 kapag yung mga smaller na mga shops. Then kapag yung mga shops na mga kilala naman, mga barber shops na kilala, would cost you around siguro $30 and up. Medyo pricey siya, kaya yung mga tao nagpupunta minsan ng JB para magpagupit or dun nila gawin yung mga bagay na to like spa, manicure, pedicure, rebonds and whatnot. Kasi yung presyo din ng rebond dun sa Lucky Plaza, nakakarinig ako once, parang nasa $30 siya, which would cost you a lot less kung sa JB mo siya gagawin. Having said that, kung nagtitipid ka, siguro per month would cost you around $30. On average, would cost you $40. And for expat, could be $50 or above. And yung next na expense naman natin ay entertainment. Unang-una na dito ay ang Netflix and other subscriptions na syempre nakadepende siya sa bawat isa sa atin. As for me, nakasubscribe ako sa Netflix, sa YouTube, sa HBO, and marami pa. So, medyo mas mahal talaga siya. Pero, hindi naman lahat may ganon. So, again, manage na lang din kung ano yung nag-a-apply sa inyo. Dito din sa entertainment is yung mga occasional na pagsisine natin para medyo hindi naman nakaka-homesick. And we also need to pamper ourselves na, syempre, ginawa natin yung trabaho natin and kailangan nating i-reward yung self natin. This also includes eating out with friends, yung mga occasional na buffets or hotpot, mga milk teas, or even yung minsan na pag-visit natin sa JB. If you have not watched our previous video kung saan natin pinakita kung paano pumunta ng JB using public transport, I will put the video link in the description down below. And dito rin sa mga condo, katulad dito sa amin, meron silang mga barbecue houses or barbecue pits wherein nirerentahan siya. And then every Saturday or Sunday nakakita kami dito ng mga kapwa natin mga Filipinos na nagbabarbecue sila. So yung mga ganon, it's one of our ways para hindi tayo ma-homesick. And again, subjective to, depende sa lifestyle natin. And sa dami na rin siguro ng friends. Para sa akin lang, mas mataas yung nilalagay ko na budget sa entertainment kaysa sa food ko everyday kasi yung food is the things that you need, tapos yung entertainment naman are the things that you want. And for me, one of the ways to enjoy your life is magkaroon ng balance tayo sa needs and wants natin. So, dun sa mga nagtitipid, I would suggest you na allot kayo ng $80 to $90 per month para sa mga entertainment expenses nyo. And on average, it would cost you around $120 to $150 per month. Pero kung expat kayo or marami kayong friends and mahilig kayo mag-bar and all, it would cost you around $300 per month. And yun yung mga common na mga expenses na gagastusin mo as an OFW. Pero aside from that, meron pa tayong mga expenses na nag-iiba-iba tayo depende sa pamumuhay or pangangailangan natin. So, yung isa sa mga expenses na kailangan nating bayaran dito sa Singapore as an OFW ay
taxes. So, ang governing body kasi dito for taxes is tinatawag na IRAS, IRAS. So, dito, hindi katulad sa Pilipinas, walang withholding tax sa ating mga foreigners. Pero, I'm not sure kung merong mga companies na nagwi-withhold ng taxes. Pero tayo mismo yung magbabayad ng taxes natin, pwedeng monthly, annually, or semi-annual. So, meron tayong dito tinatawag na GIRO, GIRO, or General Interbank Recurring Orders. Recurring means paulit-ulit siya. So, isa yung GIRO sa mga ways natin sa pag-pay since paulit-ulit lang naman. Say, for example, i-divide natin yung one whole tax natin for a year into 12 months para hindi masyadong mabigat sa bulsa. We could opt to pay via GIRO. Tapos, ma-auto-deduct na siya every 5th and 20th of the month. And siya, hindi siya dalawang beses. So, once sa 5th na kaltas na yung tax sa'yo, hindi na siya magkakaltas on the 20th. Pero kung on your 5th, di pa dumating yung sahod mo, on your 20th of the month, magkakaltas ulit siya. So, ito, iba-iba kasi ito. Depende sa sahod talaga natin and sa bracket natin sa tax. Yung iba nagbabayad na $30 lang per month. Yung iba naman could go as high as $150 per month or even $300 pa sa iba na malalaki talaga yung mga sahod nila. Another expense naman na variable siya or nag-iiba-iba depende sa lifestyle natin is yung remittance. Yung remittance kasi, syempre nag-iiba siya depende sa pangangailangan sa Pilipinas or depende rin sa tao. So sa mga nagpapadala ng pera sa Pilipinas, I personally use a DBS kasi doon meron kang option to send directly to GCash and kapag normal days naman siya, hindi siya holidays, magre-reflect yung pinadala mo within minutes talaga. Minsan, seconds pa nga. And lately, tumataas talaga yung dollars. So, samantalahin na nating mga OFW yung pagkakataon na magpadala sa Pinas habang mas malaki pa yung pera natin dito. And then, alongside remittance is of course, our savings na din. Basically, yun naman yung dahilan kaya tayo nandito sa Singapore or mga ibang bansa at that. Dahil medyo mahirap talaga makaipon sa taas ng bilihin sa Pilipinas at sa liit na sahod. Isa talaga sa dahilan yung savings kaya tayo nangingibang bansa. But then again, iba-iba siya per tao. So, hindi ko malalagay dito kung magkano yung savings na ilalagay nyo. I would suggest, tulad sa mga nababasa natin, yung 20 to 25% ng salary daw is tatabi natin. Pero of course, that is not applicable for each and every scenario. So, ayun lang. Yung next naman natin is insurance. So, yung mga ibang companies kasi dito, nagbibigay sila ng mga HMO or yung mga insurance, mga health benefits sa mga employees nila. Pero yung iba kasi hindi. Pero ito is very important to para sa ating mga OFW kasi wala tayo sa Pilipinas and hindi tayo citizen ng bansang to. So, kung ano man ang mayayari na kunood, meron tayong kakampi. Sample ko lang yung isang expense. Nung umpisa ko kasi dito, thankfully meron na ako nung insurance. On my second month, during isang KT session or meeting, let's say, nagdugo bigla yung ilong ko. Tapos, nasugod ako sa ER. Hindi naman ako na-confine. Nagsaksak lang sa akin ng 2 IV. And then, paglabas ko, kailangan ko daw magbayad ng around $550. Mahal siya. So yun, medyo costly talaga siya. So, I would advise you guys na mag-avail kayo ng insurance, lalo na kung hindi provided ng company nyo, at least to have our protection na rin. Pero I know one of the requirements naman sa OEC natin is magkaroon tayo ng insurance, diba? But I think that one only covers life insurance. So maganda rin na meron ka dito personally sa Singapore. So, meron akong kakilala na meron siya ditong life and investment insurance that cost him $283 per month. Kapag naman life and health, including yung death and critical illnesses, that costed him $355 per month. So, again, iba-iba siya, depende sa pangangailangan. Although, hindi naman siya required, I highly suggest you na magkaroon kayo. Speaking of which, ang susunod naman natin na expenses ay health-related expenses. So, again, itong mga expenses na to, hindi naman siya monthly na ginagastos, pero maganda na mag-save kayo ng konting halaga para dito kasi hindi rin lahat naman is covered ng insurance natin. So, yun yung mga expenses natin dito sa Singapore as an OFW. Now, if the total natin kung magkano yung expenses, dun sa mga nagtitipid, it would cost them around $1,050 to $1,300 per month. On average, would cost you $1,700 to $2,000 per month. Sa expats naman, would cost you $3,000 and above. So, yun.
Nasagot na natin kung magkano nga ba ang kailangang gastusin ng isang OFW dito sa Singapore. Masasagot na natin yung tanong natin kung worth it nga bang iwan ng Pilipinas at ang mahal natin sa buhay para kumita ng dolyar. Again, this is a case-to-case basis, so pwedeng yung expenses nyo might be lower or higher than mine. Syempre, with respect to your sahod na din. And that's it for this video, guys. I hope may natutunan kayo in today's vlog. And if you have any other questions or topics na gusto nyong i-cater natin sa susunod nating video, please feel free to comment them down below. If you haven't already, please consider subscribing to my channel and clicking the like button as well. And with that, I will see you on my next videos. Bye!